David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 551. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, umalis si Song Tai, ngunit nang bumalik si Song Tai, parehong tumingin sina Sonya at Gu Linger kay David na may kakaibang mga mata. Ikaw, bakit ganyan kayong dalawa makatingin sa akin? Gulat na tanong ni David. Tinatanong kita, gusto ka ba ni Song Tai? Isang marangal na bituin, may espesyal ba siyang dadalhin sa iyo? Pumunta siya sa maliit na horendel na ito para sa isang konsyerto, sa tingin ko ito ay halos para sa iyo, tama? Talentadong babae, excited ka ba? Matalim na mata ang tanong ni Sonya kay David. Hindi ko alam kung gusto niya ako, pero hindi ko siya gusto. Sabi ko napaka-single-minded kong tao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong magagawa. Kailangan kong magsanay sa mga araw na ito, at ayokong may mang-istorbo. Nagkunwaring galit si David at bumalik sa kanyang kwarto. Natigilan si Sonya. Linger, ako. Masyado na ba akong lalayo? Hindi alam ni Sonya kung masyado siyang nagsasalita, kaya tinanong niya si Gu Linger sa mahinang boses. Si Gu Linger ay mukhang nalilito, hindi ko alam, ngunit kung titingnan ang hitsura ni David, maaaring talagang galit siya. Ang pinakamahalagang bagay sa relasyon ng dalawang tao ay ang tiwala. Kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan ng ganito, maaaring malungkot siya. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Nagpanik si Sonya. Maghintay at tingnan, marahil sa 2 araw. Si Gu Linger ay wala ring karanasan, kaya maaari lamang siyang maghintay at makita. Pagbalik ni David sa kwarto, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Kung hindi niya gagamitin ang pamamaraang ito, hindi pa niya alam kung kailan siya tatanungin ni Sonya. Pagkatapos umupo na naka-cross-legged, sinimulan ni David na magsanay ng condensation art. May 5 araw pa bago ang concert ni Song Tai. Umaasa si David na malalampasan niya ang Inedia period sa 5 araw na ito. Kung umabot siya sa panahon ng Inedia, si David ay mapapahinto sa pagkain ng paputok, maging ligtas sa loob ng ilang buwan, at ang kanyang lakas ay tataas din ng husto. Kahit na makatagpo siya ng isang master na tulad ni Chen Feng, malulutas niya ito sa pamamagitan lamang ng isang wave ng kanyang kamay. Noong nagsasaka si David, mayroong isang hubad na isla na bato na libu-libong kilometro ang layo. Walang hayop at halaman sa isla, iba't ibang klase lang ng bato ang meron, kaya walang pumupunta dito. Ngunit sa oras na ito sa dalampasigan sa tabing dagat ng isla, isang lalaki ang nangangisda na may sombrero at isang pamangwit sa kanyang kamay. Sa hindi kalayuan, pawis na pawis ang isang batang babae. Kung nakita ni David ang babaeng ito, tiyak na makikilala niya ang babaeng ito. Ang babaeng ito ay si Xiaoro, ang anak ng isang banal na pari ng tao. Sa simula, ang Taoist Master Busho ay pinatay ng Taoist Shunwei. Matapos maghayganti si David para sa Taoist Master Busho, ibinigay niya ang 7 star na plato kay Xiaoro at hinayaan si Xiaoro na umalis kasama si Taoist Wu Wei. Pagkalipas ng ilang buwan, talagang lumitaw si Xiaoro sa desyerto na isla na ito, ngunit ang matandang lalaki na nangangisda ay hindi mukhang isang Taoist na hindi kumilos. Xiaoro, pumunta ka sa dagat para manghuli ng ilang isda para lutuin, gutom ako sa guro. Sabi ng matanda na nangangisda. Alam ko master. Tumango si Xiaoro at diretsyong tumalon sa dagat, wala na ang buong katawan niya. Pagkatapos lamang tumalon ni Xiaoro sa dagat, isang maliit na bangka ang mabilis na dumating. Ang bangka ay walang kapangyarihan, at mayroon lamang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo dito, ngunit ang bilis ng bangka ay kasing bilis ng isang propeller. Hindi nagtagal ay huminto ang bangka sa pampang, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumalon-talon sa gilid ng matanda na mangingisda. Butler Long, kumalat na ang balita. Magalang na sabi ng medyo may edad na sa matandang mangingisda. Oo. Tumango ang matanda, tinanggal ang kanyang sombrero, inilantad ang isang kulubot na mukha, magugulat si David nang makita ito, dahil ang matandang ito ay ang Irvin na nagturo sa kanya sa kulungan. Kabanata 552. Anong araw na ngayon? Tanong ng matandang Irvin. Ang 8 araw ng Hunyo. Sagot ng medyo may edad na. Speaking of which, may natitira pang more than a month.
Sana ay mas mabilis na lumago ang cultivation base ni David, at pinakamainam na maabot ang ikalimang palapag ng pundasyon. Sabi ni Irvin na may pag-asa sa mga mata. Butler Long? Ang young master ay may maikling oras ng pagsasanay, at dahil ito ay ilang buwan na lamang kahit na ikaw ay may talino, ito ay magiging mahirap. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Alam kong mahirap pero walang paraan, siya lang ang pag-asa, kung hindi, walang makakapagligtas kay Miss. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ng Irvin, at pagkatapos ay tumingin siya sa tahimik na dagat, iyon lang ang magagawa ko, ang natitira ay makikita lamang ng swerte. Wow! Wow! Kakatapos lang magsalita ni Irvin, may lumulutang na ibabaw ng dagat, at agad na lumabas ang katawan ni Xiaoro, hawak ang dalawang grouper sa kanyang mga kamay. Guru, may grouper ngayon. Masayang sigaw ni Xiaoro kay Irvin. Pagkarating sa baybayin, hindi nagulat si Xiaoro nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit magalang na sumigaw, Uncle Long, nandito ka na. Ngumiti at tumango ang middle-aged na lalaki. Hindi nagtagal ay kinuha ni Xiaoro ang isda at umalis upang magluto, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa likod ni Xiaoro at hindi napigil ang mapabuntong hininga, napakabait na bata, at siya ay isang kristal na yelo pa rin, ang kanyang lakas sa hinaharap ay walang limitasyon. Ah! Hoy! Napabuntong hininga din si Irvin, hindi ko rin mapigilan. Kung kailangan ko, siya lang ang kaya kong isakripisyo. Hindi ko hahayaang mamatay si Young Master. Kapag namatay ang young master, siguradong hindi na mabubuhay ang panganay na Miss. Ngayon, ang buong Long family ay hindi na ang Long family ng nakaraan. Ngunit umaasa pa rin ako na maipaliwanag ni Butler Long kay Xiaoro ang babaeng ito. Naniniwala akong malalaman ni Xiaoro ang mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos ng lahat, ang young master ang kanyang tagapagligtas. Medyo mababa ang tingin ng nasa middle-aged na lalaki. Ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan kay Xiaoro sa panahong ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Ayaw niyang maitago si Xiaoro sa dilim at sa wakas ay mamatay ng hindi maipaliwanag. Well, sasabihin ko sa kanya. Tumango ang matandang Irvin, matapos mong ikalat ang balita, ano ang reaksyon ng mga tao sa pamilyang Long. Siyempre nagulat sila. Akala nila ay namatay na ang anak ng panganay na binibini. Ngayong alam na nilang buhay pa sila, nagsimula silang magpadala ng mga tao upang tumingin sa paligid. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Mabuti iyan, sa lakas ng pamilyang Long, hindi dapat magtagal para mahanap ang young master. Nakangiting sabi ng matandang Irvin. Steward Long, bakit sabik na sabik kang ipaalam sa mga tao ng pamilya Long na buhay pa ang young master? Hindi ba natin kayang hintayin na lumaki ng ilang taon at lumakas ang young master? Tanong ng nasa katanghaliang gulang na may nagtatakang ekspresyon. Ang panganay na Miss kasi hindi makakapit ng ganon katagal. Siya ay nakakulong ng higit sa 20 taon at pinahirapan. Kung hindi mo siya bibigyan ng espiritual na suporta, hindi siya makakatagal. Nagkaroon ng foggy patch sa mga mata ni Irvin, at bumagsak ang luha. Napakababa rin ng ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sinabi niya sa Irvin, Butler Long, anong sikreto ang sinabi ng matandang Panginoon ng pamilya sa panganay na Miss bago siya namatay, kaya't ang mga tao ng pamilya Long ay lubhang gustong malaman at sarhan ang panganay na babae. Matapos ang lahat ng mga taon na ito. Hindi ko rin alam, ngunit ang sikretong ito ay dapat na napakahalaga sa pamilyang Long, kung hindi, ang panganay na Miss ay hindi pa nabubuhay hanggang ngayon. Umiling ang matandang Irvin. Natahimik ang dalawa, at wala nang nagsalita sa kanilang dalawa, ngunit ang boses ni Xiaoro ay maya-maya ay dumating, Guro, Uncle Long, handa na ang pagkain, maaari kang pumunta upang kumain. Nagkatinginan ng Irvin at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ngumiti, at ang dalawa ay naglakad patungo kay Xiaoro, at maya-maya ay nagkaroon ng tawanan at isang pagsabog ng halimuyak sa harap ng isang bahay na bato. Kabanata 553. Horrendel Pinasyan Villa. Sa oras na ito, 4 na araw nang nakakulong si David sa silid. Sa loob ng 4 na araw na ito, si David ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa espiritong bato, at wala nang maraming espiritong bato sa looban sa panahong ito.
Sa katawan ni David, ang espiritual na enerhiya ay halos umabot sa isang estado ng bumubulusok, lumulubog sa mga alon, na para bang masisira ang dantian. Tumutulo na ang pawis sa noo ni David, at ang bawat tagumpay sa kaharian ay isang sakuna, hindi lang si dantian ang makakalusot at pagkatapos ay muling maghugis, maging ang katawan. Ngayon, pakiramdam ni David na parang putik ang buong katawan niya, at nabali ang lahat ng buto, ngunit hindi nang ahas si David na huminto, dahil alam niya na ito ang pinakamahalagang oras para sa tagumpay. Hanggat nalampasan mo ang nakaraan, magkakaroon ng qualitative leap ang iyong lakas, ngunit kung susuko ka, o mabibigo, hindi mo malalaman kung kailan ang susunod na tagumpay. Dumadagindong. Biglang pumutok ang tunog sa katawan ni David, at pagkatapos ay nabasag ang dantian ng aura ng malawak na dagat, ngunit hindi nagtagal ay muling nagsama-sama ang sirang dantian, at ang malawak na aura ay sinipsip muli sa dantian. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos na bumuhos ang malawak na espiritual na enerhiya sa dantian, wala nang gumagalaw, parang lumulubog ang bato sa dagat, at walang magulong pag-alon ngayon. Breakthrough. Biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata, may pinanibik sa kanyang mga mata. Kung ang dantian sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon ay isang balde, ngayong nakalusot na si David, naging tangke ng tubig ang dantian. Ang orihinal na balde ng tubig ay puno, ngunit kapag ito ay ibinuhos sa tangke ng tubig, ito ay hindi mahalata. Tumingin si David sa labas ng bintana. Sa oras na ito, malinaw na nakakakita si David mula sa daan-daang metro sa labas ng bintana, at naging sensitibo ang kanyang pandinig. Ang ugali ni David ay dumanas din ng maraming pagbabago. Ang pagpasok sa panahon ng pag-aayuno ay ang simula ng tunay na paglilinang ng mga immortal, at maaari niyang ihinto ang pagkain ng mga paputok ng mundo. Paglabas ng silid, nalaman ni David na wala doon sina Sonia at Gullinger. Tinatayang naiinip na sila nitong mga araw na ito, kaya nag-shopping sila. Naligo ako sa banyo at nagpalit ng damit. Si David, na orihinal na gustong magkaroon ng magandang pagtulog sa gabi, ay tinawag ni Zhao Woki. Sa isang tihaw sa Horendel, dinala ni Zhao Woki si Xu Shimao dito. Si Xu Shimao ay karapat-dapat na maging isang mahusay na master. Ang ganitong malubhang pinsala ay walang epekto sa loob ng ilang araw. Nang makita ang pagdating ni David, magalang na tinulungan ni Xu Shimao si David na ilipat ang isang upuan. Si Xuan Yugo at ang kanyang partido, kung hindi dahil kay David, matagal nang naging bangkay si Xu Shimao. Ito ang tsaa na dinala ko mula sa Kyoto, matitikman mo ito. Sabi ni Zhao Woki kay David. Kinuha ni David ang tasa at humigop, may gusto ka bang gawin sa akin? Maliit na bagay. Gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas ni Kapitan Xu. Ang isa pang bagay ay ang pamilya Qin. Hindi ka nila dapat guluhin sa maikling panahon. Kailangan mong hintayin na lumabas ang ulo ng pamilya Qin. Sabi ni Zhao Wuji. Tinawagan mo ako para lang sabihin ito. Bahagyang ngumiti si David, kahit na problemayan ako ngayon ng pamilya Qin, hindi ako natatakot. Si David, na napromote sa estado ng Inidia, kahit na dumating ang dakilang master ng panloob na enerhiya, ito ay magiging isang sampal sa mukha lamang. Ginoo. Shen, sana wag mong maliitin ang kalaban. Ang kasalukuyang lakas ng pamilya Qin ay hindi dapat maliitin. Ang apat na dakilang brilyante ng pamilya Qin ay pawang mga makinang pampatay, na lahat ay lakas ng mga dakilang Panginoon, at ang patriarch ng pamilya Qin ay maaaring umalis sa kaugalian sa pagkakataong ito. Ito ang rurok ng dakilang master, at posible pang ma-promote sa master ng martial arts. Ito ay isang napaka-nakakatakot na kapangyarihan. Hinikayat ni Zhao Woki si David. Okay. Kung pupunta ka lang at sabihin sa akin ito, pagkatapos ay maaari kang umalis. Hindi ko sineseryoso ang pamilya Qin. Dahan-dahang bumangon si David at naghanda na umalis. Ginoo. Shen, pwede ba akong magtanong sa iyo, anong antas ng lakas mo ngayon? Napaka-curious ni Zhao Woki, anong klaseng lakas si David? Gayunpaman, matapos marinig na bumalik si Xu Shimao, madaling napatay ni David si Chen Feng, ang may-ari ng Xuanyu Valley, na nagpitaka kay Zhao Wuki kung gaano kalakas si David. Kabanata 554. Nag-alinlangan si David, pagkatapos ay umiling, hindi ko alam kung paano kumpara ang lakas ko sa iyo, dahil hindi ako isang martial artist.
Warlock ka ba? Tanong ni Zhao Wuji. Umiling muli si David. Saglit na natigilan si Zhao Wuqi, pagkatapos ay dilat ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata habang nakatingin kay David, ang kanyang bibig ay sapat na upang magkasya ang isang itlog. Captain Shu, lumabas ka para magbantay, walang sino man ang pinapayagang lumapit ng walang utos ko. Biglang inutusan ni Zhao Wuqi si Xu Shimao. Si Xu Shimao ay lumabas ng silid at nagbantay sa pintuan, habang si Zhao Wuqi ay tumingin kay David at sinabing, si Mr. Chen ay isang monghe. Kilala mo rin ang mga monghe. Natigilan si David. Alam ng pamilya Bai ang pagkakaroon ng mga monghe dahil nakilala na nila sila noon, ngunit paano malalaman ni Zhao Wuji ang tungkol dito? Nang makitang itinanong ni David ang tanong na ito, agad na naunawaan ni Zhao Wuqi, at agad na tumango, syempre alam ko ang tungkol sa mga immortal na magsasaka, at marami pa ring immortal na naglilinang na mga pamilya sa ating bansang Daxia, ngunit ang mga pamilyang ito at mga taong ito ay nakatago sa mundo. Kung hindi ka lalabas, hindi mo ipapakita ang iyong lakas, kaya maraming tao ang hindi nakakaalam nito, bilang may-ari ng pavilion ng Kyoto Dharma Protector Pavilion, syempre naiintindihan ko. Marami bang immortal na magsasaka sa mundong ito? Natuwa si David nang marinig niya ito. Noon pa man ay gusto na niyang makahanap ng mga walang kamatayang magsasaka maliban kay Erwin. Kung tutuusin, siya ay masyadong malungkot, at hindi pa rin niya naiintindihan ang maraming bagay sa immortal na mundo. Gusto niya talagang maghanap ng mapagtatanong. Tumango si Zhao Wuqi, may mga bagay na sikreto, kaya hindi ko may talye si Mr. Chen. Dahil si Mr. Chen ay isang cultivator, makatitiyak ako, hindi nakakagulat na hindi ako maglakas loob na seryosohin ang pamilya Qin. May problema ba sa iyo? Tanong ni David, nakatingin sa ekspresyon ni Zhao Wuji. To be honest with Mr. Chen, I'm looking for Mr. Chen this time because I want Mr. Chen to do me a favor and hold a international exchange meeting sometime later. Narinig ko na parehong si Xiongguo at A Luoguo ay palihim na nakahanap ng mga eksperto. May gagawin si Captain, nasugatan lang si Captain Shu, at gusto kong hilingin kay Mr. Chen na tulungan kaming lumaban sa international exchange meeting na ito. Medyo nahihiyang sabi ni Zhao Wuji. Bahagyang kumunat ang noo ni David at nag-alinlangan. Hindi naman sa hindi niya kayang lumaban, kundi papalapit na ito ng papalapit sa July 15, at mahigit isang buwan pa. Nais niyang samantalahin ang kanyang bakanteng oras upang mabilis na linangin at mapabuti ang kanyang paglilinang. Para sa, kung nahihiya si Mr. Chen, kalimutan mo na. Matapos malaman na si David ay isang cultivator, si Zhao Wuqi ay mas magalang kay David. Anong oras? Tanong ni David. Makalipas ang 2 buwan. Nagmamadaling sumagot si Zhao Wuqi. Makalipas ang 2 buwan. Ngumiti si David, sinabi mo 2 buwan na ang nakalipas, nangako ako sa iyo matagal na ang nakalipas. Si Mr. Chen kaya ay may dapat pang harapin. Nagtanong si Zhao Wuqi, kung mayroon akong matutulungan, handa akong tumulong. Ikinaway ni David ang kanyang kamay, hindi na kailangan, ito ay isang pribadong bagay lamang. Matapos mag-chat sandali, kinuha ni Zhao Wuqi si Xu Shimao at umalis, ngunit pagkabukas pa lang ng pinto, biglang tumalikod si Zhao Wuqi at sinabing, Mr. Chen, magkakaroon ng anti-gong exhibition at auction sa Kyoto sa loob ng 5 araw, sa tingin ko ay magagamit mo ito. Mga bagay. Bahagyang natigilan si David, Antique Exhibition Auction. Ito ba ay opisyal na nakaayos? Syempre hindi. Ang organizer ay isang negosyante sa Hong Kong at isang collector. Ginawa niya ang exhibition at auction na ito upang maakit ang ilang mga antique lovers na kumuha ng kanilang mga kayamanan. Hanggat nagustuhan ng negosyanteng ito sa Hong Kong, hindi siya magdadalawang isip na matapos ang lahat ng gastos ay mapanalunan, ang ating Dharma Protector Pavilion ay responsable lamang sa gawaing panseguridad. Paliwanag ni Zhao Wuqi. Well, salamat sa Pavilion Master Zhao. Kailangan ni David ng maraming espiritual na kapangyarihan ngayon, at ang mga anti-gong ito ay maglalaman din ng espiritual na kapangyarihan, o tulad ng Dragon Chair ni Gu Wentian, na naglalaman ng sama ng loob ay makakatulong kay David na magsanay. Matapos paalisin si Zhao Wuqi,
Umuwi na rin si David, ngunit nang makitang hindi pa bumabalik si Sonia, nakatulog si David, tinatayang nakabalik na si Sonia sa bahay ni Sue. Kabanata 555. Kinaumagahan, nagpadala si Song Tai ng isang tao upang dalhin kay David ang mga tiket, lahat sila ay nasa harap na hanay. Nakita ni David na maaga pa para sa palabas, at muli siyang nakatulog na nakatikip ang ulo. Sa Horendale Stadium, si Chen Yingxiao at dalawang babaeng kaklase ay bal-isang naghihintay sa pintuan. Yingxiao, makakabili ba talaga ng tiket ang kapatid mo? Alam ko na sa pagkakataong ito ang mga tiket ay naubos ng napakaaga, at maraming tao ang nakakuha nito mula sa mga scalper sa mataas na presyo. Tanong ng isang babaeng kaklase kay Chen Yingxiao. Napakagaling ng kapatid ko. Sabi niya, kung makukuha niya, siguradong makukuha niya. Malaki ang tiwala ni Chen Yingxiao kay David. Sa mga mata ni Chen Yingxiao, nilinis pa ni David si Chen Guzi. Siya ay dapat na isang kamangha-manghang tao. Tapos tawagan mo ang kapatid mo, bilasan mo at dalhin ang mga tiket, malapit ka nang pumasok sa venue. Sabik na sabi ng isa pang babaeng kaklase. Tumawag na ako, naka-off. Si Chen Yingxiao ay labis ding nababalisa sa oras na ito. Sa sandaling ito, 17 o 18 taong gulang na lalaki ang dumating, at ang isa sa mga lalaki ay nakasuot pa rin ng mga ear stud, at siya ay naglalaway. Nang makita ang tatlong batang ito, si Chen Yingxiao ay tila medyo natakot at naguguluhan. Yingxiao, wala ka bang tiket? Tanong ng batang may ear stud. Sinulyapan lang ni Chen Yingxiao ang bata at hindi nagsalita. Sa kabilang banda, sinabi ng babae sa gilid, sinabi ni Yingxiao na binilhan tayo ng kanyang kapatid ng mga tiket. Haha, alam mo ba kung gaano kahirap makakuha ng tiket? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking ama ay sponsor din ng konsyerto na ito, kaya nakakuha ako ng ilang mga tiket para sa front row. Ang batang lalaki ay kumuha ng ilang tiket at inalog ito sa harap ni Chen Yingxiao at ng iba pang mga babae. Sa sandaling marinig nila na sila ay mga tiket para sa front row, ang mga mata ng dalawang babae sa tabi ni Chen Yingxiao ay diretso, at si Chen Yingxiao ay hindi maiwasang tumingin sa pangalawang pagkakataon. Brother po, pwede ba tayong tumingin? Pambobolang tanong ng dalawang babae sa bata. Sige. Inabot ng batang lalaki ang mga tiket sa kanyang kamay sa dalawang babae. Ang mga mata ng dalawang babae ay puno ng liwanag, at hindi nila ito maitago. Kung maipapangako ni Yingxiao na magiging girlfriend ko at makikipag-kay sa akin, maibibigay ko sa iyo ang tiket na ito. Mapaglarong sabi ng bata. Talaga. Nang marinig ito ng dalawang babae, agad silang natuwa. Yingxiao, ang pamilya ni Kuya Po ay isang malaking negosyante. Kung may pera ka, papayag ka bang maging girlfriend niya? Oo, pupunta ka sa sa Kuya Po, at makukuha natin ang mga tiket. Ito ang ika-10 row na upuan, kaya makikita natin ang Song Tai na walang binocular. Kakalipat lang ni Chen Yingxiao sa ibang paaralan, kaya wala siyang masyadong kaibigan. Ang dalawang babaeng ito ay ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit sa oras na ito, hinikayat pa niya ang kanyang sarili kay Kay. Sa Zhangjian po para sa tiket. Paano kayong dalawa nagkakaganito, ayoko sa kanya, tsaka Kay. Sa siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Chen Yingxiao. Yingxiao, hindi ka mamamatay kung ay Kay. Sa mo ito, anong edad na ngayon, napaka-conservative mo pa rin. Tama, transfer student ka sa kanayunan. Nakita ka ni Kuya Po. Iyan ang iyong magandang kapalaran. Bakit hindi mo alam na bihira lang? Para makakuha ng tiket, desperadong kinukumbinsi ng dalawang babae si Chen Yingxiao. Ayoko ng tiket. Kung gusto mo, maaari mong makuha ang mga ito sa iyong sarili. Ibibigay sa akin ng kapatid ko ang mga tiket. Naniniwala ako sa kanya. Si Chen Yingxiao ay dumistansya sa dalawang babae. Nagsinungaling sa iyo ang kapatid mo. Kung may tiket siya, matagal na siyang dumating. Ngayon ay pinatay na niya ang kanyang cellphone. Huwag mo nang isipin iyon. Galing din sa probinsya ang kapatid mo. Gaano ka man kay talento, gaano ka kalakas. Sa palagay ko ay hindi mo makukuha ang mga tiket para sa huling hanay. Baka sa mukha ng dalawang babae ang pagkadismaya.
Nang makita ito, bahagyang ibinaba ni Chen Yingxiao ang kanyang ulo at tumigil sa pagsasalita, nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Kung tutuusin, ito ang dalawa sa kanyang mabubuting kaibigan, ngunit ngayon, para sa isang tiket, sinabi niya. Chen Yingxiao, dahil hindi ka marunong magpuri, dahan-dahan kang maghintay dito. Napaawang ang bibig ni Zhang Jianpo, at binawi niya ang mga tiket mula sa dalawang babae. Kabanata 556. Kuya po, marami kang tiket, bigyan mo kami ng dalawa o dalawa. Ang dalawang babae ay nagsusumamo kay Zhang Jianpo. Sinabi ni Zhang Jianpo na may masamang ngiti, oo, kailangan ninyong samahan ako ngayong gabi. This time, natigilan ang dalawang babae. Sila ay mga estudyante lamang sa high school, at hindi pa sila nakitulog sa sinuman. Kung hihilingin sa kanila na mag-K. Hindi magdadalawang isip ang dalawa, ngunit sa pagtulog kasama nila, ang dalawang babae ay medyo natakot. Bale kung hindi ka pumayag, pupunitin ko ang tiket. Nang makitang nag-aalinlangan ang dalawang babae, kinuha ni Zhang Jianpo ang mga tiket at pupunitin na sana sila. Kuya po, sumasang-ayon ako. Sa wakas, isang batang babae ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi. Nang makita ito, isa pang batang babae ang nagmamadaling tumango, sumasang-ayon din ako. Haha, kung kayong dalawa ang manggahas na magsinungaling sa akin, hindi nyo kakayanin ang kahihinatnan. Tumawa si Zhang Jianpo at ibinigay ang mga tiket sa kanyang kamay sa dalawang babae. Hinawakan ng dalawang babae ang tiket at tuwang-tuwa silang tumawa. Paano kayong dalawa pumayag sa ganitong bagay para sa isang tiket? Bilasan mo ibalik mo sa kanya, makukuha talaga ng kapatid ko ang tiket. Ayaw ni Chen Yingxiao na makita ang kanyang dalawang mabubuting kaibigan na nahulog sa account ni Zhang Jianpo, kaya dali-dali niya silang hinikayat. Chen Yingxiao, itigil mo na ang pagpapanggap, hindi na kami maniniwala sa iyo. Galit na sabi ng isa sa mga babae kay Chen Yingxiao. Chen Yingxiao, kung gusto mo, IK. Sa mulang ako, maaari mong malaman ito sa iyong sarili. Mapaglarong sabi ni Zhang Jianpo. Patay ka, concert lang yan, wag mong panoorin. Pinandilatan ni Chen Yingxiao si Zhang Jianpo. Okay, dahil nasa iyo ang backbone, pasok na tayo. Gaya ng sinabi ni Zhang Jianpo, humakbang siya at inakbayan ang isang batang babae, handang pumila para tingnan ang mga tiket. Bagamat hindi masyadong maganda ang mukha ng dalawang babae, ni isa sa kanila ay hindi nagpumiglas, hinayaan si Zhang Jianpo na hawakan ang kanyang mga braso at ang malalaking kamay na iyon na gumagala. Huwag kang sumama sa kanya. Pinanood ni Chen Yingxiao si Zhang Jianpo na may ginagawa sa kanyang dalawang kaibigan, humakbang si Chen Yingxiao para pigilan siya at sinabing. Chen Yingxiao, wala kaming gulugad sa iyo. Kung hindi ka pupunta, huwag mo kaming pigilan. Ito ay ating sariling pagpipilian. Manatili ka sa gilid, pumunta tayo dito ng walang kabuluhan, kung hindi dahil sa hitsura ni Kuya po, wala ni isa sa atin ang makakapasok. Hindi man lang na-appreciate ng dalawang babae. Malamig na ngumiti si Zhang Jianpo, umalis ka na. Matapos itulak si Chen Yingxiao, kinuha ni Zhang Jianpo ang dalawang babae para pumila. Ngunit sa sandaling ito, dumating si David kasama sina Sonia at Gullinger sa likuran niya. Kung hindi pa bumalik si Sonia sa Pine Bay para sunduin si David, natutulog pa sana si David ngayon. Yingxiao, pasensya na, natagalan ako. Paumanhin ni David. Kuya. Nang makita si David na paparating, ang hinaing ni Chen Yingxiao ay agad na lumabas at napaluha. Yingxiao, anong nangyayari sa'yo? Kakaibang tanong ni Sonia. Hipag. Tumingin si Chen Yingxiao kay Zhang Jianpo, kinagat ang kanyang labi at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, ang Zhang Jianpo na iyon ay nakatingin sa dalawang batang babae na nakaakbay sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nalilito kay Sonia at Gullinger. Kahit na mas matanda sa kanya ang dalawa, hindi maihahambing ang pagkababae sa kanilang mga katawan sa 17 o 18 taong gulang na mga batang babae na ito. Naunawaan ni Sonia sa isang iglap, tumingin kay Zhang Jianpo at sinabing, lumapit kayo sa akin, kayo, binubuli ba ninyo si Yingxiao?
Bilang sister-in-law ni Chen Yingxia, syempre kailangang manindigan si Sonia para kay Chen Yingxia, at sa Horendel, sino ang maglalakas loob na sundan ang kanyang pamilyang sulaban sa kanya. Ate, kalimutan mo na. Nagmamadaling pinigilan ni Chen Yingxia si Sonia, ayaw niyang gumawa ng gulo para kay Sonia para sa kanyang sarili, tutal mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Zhang Jianbo. Kabanata 557. Ate, tinatawag mo ba ako? Hindi magandang magalit sa ganyang kagandang tao. Naglakad si Zhang Jianbo sa harap ni Sonia na may masamang ngiti. Sumimangot si Sonia, isang mabalahibong bata, saan mo natutunan ang mga mabahong problemang ito? Ate, hindi na ako bata. Kaya kong gawin ang anumang alam mo, at kaya kong laruin ang lahat ng iyong makakaya. Gusto mo bang subukan? Sabi ni Zhang Jianbo na may masamang ngiti. Na-snap. Pagkahulog pa lang ng mga salita, binatukan ito ni Sonia, kahit isang teenager na mabalahibong lalaki ay naglakas loob na magsalita sa sarili ng ganito. Sinampal si Zhang Jianbo, at ang buong tao ay natigilan. Ang 2 taong kasama niya ay nagmamadaling humakbang para alalayan si Zhang Jianbo, at naglabas pa ng kutsilyo sa kanyang katawan. Nang makita ang ilang mga teenager na may mga kutsilyo sa kanilang mga katawan, natigilan si Sonia, at biglang tila nawala ng magawa. Ang lakas ng loob mong talunin ako, alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Zhang Yi. Angal ni Zhang Jianbo kay Sonia. Anak ka ba ng matandang pamilya Zhang? Tumingin si Sonia kay Zhang Jianbo at nagtanong. Sonia, huwag mo silang pansinin, pumasok na tayo. Ayaw sumunod ni David sa isang grupo ng mga bata na may pakialam sa kahit ano, lahat sila ay natulala lang, paano kung patayin sila. Ayaw nang makipag-usap sa kanila ni Sonia, tumango siya at naghanda para sabay na pumasok. Gusto kong umalis pagkatapos kong tamaan si Kuya po, paano ba ito napakadali? Isa sa mga kasama ni Zhang Jianbo, pagkatapos sumigaw ng malakas, sinaksak si Sonia ng kutsilyo. Sa murang edad, ito ay walang awa. Natakot ito kay Sonia. Nang makita ito, si Gullinger na nasa tabi ni Sonia ay biglang hinawakan ang kutsilyo at binali ang palso ng lalaki. Napakabisyo mo sa murang edad. Galit na nagtinginan si Gullinger sa isa't isa. Bahagya ding napakunot ang noo ni David sa pagkakataong ito. Hindi niya nais na magkaroon ng parehong kaalaman tulad ng mga batang ito, ngunit ang mga taong ito ay walang awa. Ano? Ang lalaking nabali ang palso ay umuungol sa sakit, habang ang Zhang Jianbo na iyon ay tumingin sa kanyang kasama at bigla na lang siyang pinagpawisan ng malamig. Hindi niya akalain na bumaril ng ganoon kalakas ang kalaban, at nabali ang kanyang palso bigla. Ang matinis na hiyawan ay naging dahilan ng pagtakbo ng maraming tao lampas sa karamihan. Kasabay nito, sa isang silid sa stadium, tinatalakay ni Song Tai ang konsyerto kasama ang ilang mga sponsor. Ang ama ni Zhang Jianbo, si Zhang Yi, ay kabilang din sa kanila, nakaupo lang sa gilid, dahil lahat ng tao dito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Miss Song, may istorbo sa pinto ng concert. Ngayon ang daming nagkukumpulan, natatakot akong maapektuhan ang performance. Nagmamadaling pumasok ang isang staff at sinabing. Sumimangot si Song Tai, kilala mo ba kung sino siya? Hindi ko alam, tila lahat sila ay 17 o 18 taong gulang na mga mag-aaral, at tila may isang pinuno na nagngangalang Zhang Jianbo. Sabi ng staff. Aking anak na lalaki. Si Zhang Yi, na nakaupo sa gilid, ay biglang tumayo. Ginoo. Zhang, pinangunahan ng iyong anak ang mga tao na gumawa ng gulo sa gate ng konsyerto. Kung makakaapekto ito sa pagganap, mayroong pera ng iyong pamilya Zhang sa loob nito. Tumingin si Song Tai kay Zhang Yi na may malungkot na ekspresyon. Huwag mong tingnan si Song Tai bilang artista, pero sino ba ang hindi nakakaalam sa lakas ng pamilya ng Song, walang makakapantay sa maliit na horendel na ito. Huwag kang mag-alala, Miss Song, lalabas ako at titingnan. Pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang malamig na pawis at nagmamadaling lumabas. Pagkaalis ni Zhang Yi, sinabi ni Song Tai sa staff, Liu, may kaibigan akong darating sandali, hawakan mo ang unang tiket, para hindi na sila maghintay sa pila, maaari mo itong dalhin, ako. Dito ang kanyang larawan. Ibinigay ni Song Tai ang mga larawan ni David sa staff. Palihim na kinuha ni Song Tai ang mga larawang ito para kay David.
Nang makita ng staff ang larawan, agad nilang sinabi, Miss Song, itong taong ito ang nagdulot ng sigalot sa pintuan. Ano? Nagulat si Song Tai, nagmamadaling tumayo, at nagmamadaling lumabas. Nagmamadali ding lumabas ang mga sponsors na yan. Kabanata 558. Huwag mo nang isipin na tumakas. Hindi lang ako ang sinaktan mo, nabali ko rin ang kamay ng kaibigan ko. Tatawag ako ng pulis para arestuhin kayong lahat, at hihilingin ko sa aking ama na baliin ang inyong mga paa. Umungol si Zhang Jianpo kay Gulinger at sa iba pa matapos makita ang maraming tao sa paligid niya. Ngayong napakaraming tao ang nanunood, hindi ito gagawin ng kabilang partido. Kung ilan lang sa kanila, talagang hindi nang ahas si Zhang Jianpo na maging mayabang, at mababasag niya ang palso sa sandaling kumilos siya. Si Zhang Jianpo ay natatakot din sa gayong lakas. Kinuha ni Zhang Jianpo ang kanyang mobile phone at tatawagan sana ang kanyang ama. Tumingin si David sa mas maraming nanunood sa paligid, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, medyo namutla sa takot ang mukha ni Chen Yingxia, at mahigpit na hinawakan ng isang kamay ang braso ni David. Inaliw ni Sonia si Chen Yingxia, huwag kang matakot, walang nang ahas na guluhin ako sa Horendel. Nang si Zhang Jianpo ay nasa telepono, pinangunahan ni Zhang Yi ang isang tao upang magmadaling pumasok. Nang makitang nanggugulo ang kanyang anak, agad itong nagalit. Ikaw ba limatard, binigyan kita ng mga tiket para manood ka ng palabas, hindi para manggulo. Humakbang si Zhang Yi para tamaan ang Zhang Jianpo na iyon. Pare, hindi naman po kami nanggugulo. May pumalo sa akin. Tingnan mo mukha ko. Nabalian din nila ang braso ng kasama ko. Natakot si Zhang Jianpo at nagmamadaling nagpaliwanag. Tumingin si Zhang Yi, at sigurado, may matingkad na pulang palm print sa mukha ni Zhang Jianpo. Halata namang nabugbog lang siya. Sa pagtingin sa mabangis na mukha na kasama sa tabi ni Zhang Jianpo, na nabali ang kanyang braso, binawi ni Zhang Yi ang kanyang kamay. Sino ang tumalo sa iyo? Di ba sabi mo anak ko yon? Galit na sabi ni Zhang Yi. Kahit na ang pamilya Zhang ay hindi isang nangungunang klase sa Horendel, hindi ito isang bagay na maaaring pukawin ng lahat. Sila ang lumaban. Zhang Jianpo, isang Sonia, sabi nila. Tumingin si Zhang Yi sa direksyon ng daliri ni Zhang Jianpo, nang makita niya sina Sonia, Gulinger at David, nanlambot ang buong katawan niya at bumagsak siya sa lupa. Papa, ano pong nangyayari sa inyo? Nagmamadaling inalalayan ni Zhang Jianpo si Zhang Yi at nagtanong. Matapos sampilan ni Zhang Yi si Zhang Jianpo, nagmadali siyang pumunta kay Sonia at sa iba pa. Miss Su? Miss Gu? Mr. Chen? I'm really sorry. It was my godson who had no way to provoke you. Kayo na ang bahala sa batang ito. Wala akong reklamo. Habang sinabi iyon ni Zhang Yi, lumuhad siya sa harap ng mga mata ng lahat. Sa pagkakataong ito, napatulala si Zhang Jianpo, at lahat ng sumunod kay Zhang Jianpo ay natulala. Kuya po, sino ang mga taong ito? Gulat na tanong ng kasamang sumunod kay Zhang Jianpo. Umiling si Zhang Jianpo, kung alam niya, hindi niya ito gagawing galitin. Maaari mong hintayin ang iyong munting buhay. Ang isa sa kanila ay ang panganay na pamilyang Misu, ang isa ay ang matandang apo, at ang isa ay si Mr. Chen, na sikat sa Horendel. Kahit na ang Lin Chanho na iyon ay sidekick ni Mr. Chen. Ang pagtulong kay Leng Teking, walang nang ahas na manggulo. Sa dami ng tao, may nagsabing tuwang-tuwa. Sa pagkakataong ito, si Zhang Jianpo ay natigilan, ang kanyang pondiya ay nabasa bigla. Ang lahat ng naririto ay isang pag-iral na hindi maaaring masaktan, at ang isang pangungusap ay maaaring magpabangkarote sa kanilang pamilyang Zhang. Umalis ka sa daan, lumayo ka sa daan. Sa ilang sigaw, hinati ng mga tao ang isang kalsada, at 12 ng mga security guard ang naghawak kamay para harangan ang mga tao. Si Song Tai, na may suot na salaming pang-araw at isang cheongsam, ay mabilis na naglakad patungo kay David, na sinundan ng isang grupo ng malalaking sponsor. Song Tai! Song Tai! Nang makitang lumabas ang Song Tai, isa-isang napasigaw ang maraming fans sa tuwa. Nang inig sa tuwa si Chen Yingxia nang makita niya mismo si Song Tai. Nakita kong dumiretso si Song Tai kay David, sinundan sina Sonia at Gulinger para tumango para kumustahin, at tinanong si David, Mr. Chen,
Okay ka lang. Sa tingin mo ba may mangyayari sa akin? Bahagyang ngumiti si David. Kabanata 559. Ngumiti din si Song Tai. Alam niya ang lakas ni David. Kung nabully siya ng isang teenager na mabalahibong bata, nakakatuwa talaga. Ginoo. Shen. Nang makita ng mga sponsor sa likod ni Song Tai si David, lahat sila ay nagmadaling pasulong at magalang na binati siya. Ngayon sa mataas na klase ng Horrendel, sino ang hindi nakakakilala kay David? Bahagyang tumango lang si David, bilang pagbati. Sige, pasok na tayo. Ang gulo sa labas. Nakita ni Song Tai na maraming tao sa paligid, at maraming panatikong tagahanga ang sumisigaw, hindi isang lugar upang makipag-chat, kaya sinabi niya. Tumango si David, at pagkatapos ay sinabi kay Chen Yingxia, ayos lang, pasok na tayo. Sino ito? Tumingin si Song Tai kay Chen Yingxia na may nagtatanong na tingin sa kanyang mukha. Ito ang pinsan ko. Nagpakilala si David. Nang marinig ito ni Song Tai, agad niyang tiningnan si Chen Yingxia na may ngiti sa kanyang mukha, kaya ang pinsan ko, tere na at pumasok kasama ang aking kapatid na babae. Personal na kinuha ni Song Tai ang kamay ni Chen Yingxia at naglakad patungo sa venue. Tumingin si Chen Yingxia kay Song Tai na malapit sa kamay, ang buong katawan niya ay natigilan, nakabuka ang bibig, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa excitement. Idol niya si Song Tai, at ngayon ay hinawakan niya ang kanyang kamay at sabay na pumasok, naramdaman ni Chen Yingxia na sasabog na ang kanyang puso. Maraming tao sa paligid ang nanunood sa eksenang ito, at malapit nang lumuwa ang mga naiinggit nilang mga mata. Lalo na ang dalawang babaeng kaklase ni Chen Yingxia. Kinuha talaga ni Song Tai ang kamay ni Chen Yingxia, at parang pamilyar na pamilyar sila sa kapatid ni Chen Yingxia, pagsisisihan nilang dalawa. Maligayang pagdating sa tag-araw. Nagmamadaling sinigawan ng dalawang babaeng kaklase si Chen Yingxia. Umaasa silang madadala din sila ni Chen Yingxia. Tumingin lang ulit si Chen Yingxia sa kanilang dalawa, saka tumalikod at hindi pinansin. Binigyan sila ni Chen Yingxia ng napakaraming pagkakataon ngayon, ngunit hindi nila ito pinahahalagahan. Tila may nakita rin si Song Tai sa mga mata ni Chen Yingxia, kaya sinabi niya sa staff, masama ang ugali ng mga taong ito, at bawal silang pumasok sa concert. Pagkatapos magsalita, dinala ni Song Tai si Chen Yingxia sa venue, sumunod si David sa likod, ang mga mata ni Sonya ay patuloy na nakatingin kay David, palagi niyang nararamdaman na may sinusundan si Song Tai kay David. Nakataas lang ang ulo ni David, kunwari hindi niya nakikita si Sonya na nakatingin sa kanya, at mabilis na naglakad patungo sa venue. Ginoo. Shen, Mr. Shen. Si Zhang Yi ay nakahiga sa lupa, at nang makita niya si David, hindi siya umimik sa sarili, kaya umalis siya at sumigaw ng nagmamadali. Ngunit hindi siya pinansin ni David, hanggang sa makapasok ang figure ni David sa venue, si Zhang Yi ay bumagsak sa lupa. Tatay. Nanginig si Zhang Jianpo at sumigaw sa mahinang boses. Na-snap. Muling sinampal ng galit na sampal ni Zhang Yi ang mukha ni Zhang Jianpo. Ikaw ba limatard, matatalo mo ang pamilya Zhang maya-maya, at tiyak na babaliin ko ang iyong mga paa pagkatapos kong bumalik. Si Zhang Yi ay umungal ng malakas. Si David at ang iba ay inilagay sa unang hanay. Ito ay isang posisyon na hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Pagtingin kay Song Tai na sumasayaw at kumakanta sa entablado, pinili ni David na ipikit ang kanyang mga mata. Dahil nalaman niyang nasa entablado si Song Tai, hindi maiwasan ang kanyang mga mata na tumingin sa kanya, at may kaunting lamang sa kanyang mga mata. Dahil alam niyang nakaupo si Sonya sa tabi niya, hindi naglakas loob si David na magkaroon ng kahit katiting na baluktot na pag-iisip, kaya napapikit na lang siya at hindi tumingin dito, para hindi niya mahanap ang kanyang kasalanan. Kahanga-hanga si Sister Song, napakaganda, gusto ko ito. Tumingin si Chen Yingxia kay Song Tai sa entablado at tuwang-tuwa na sumigaw na parang fangirl. Yingxia, may itatanong ako sayo. Sabi ni Sonya sa excited na si Chen Yingxia. Ate, anong problema? Tanong ni Chen Yingxia. Kabanata 560. Sabi mo ako at itong Song Tai, sino ang mas gusto mo? Tanong ni Sonya. Sa sandaling marinig niya ang tanong na ito, si Chen Yingxia ay natigilan. At halos hindi tumawa ng malakas si David na bahagyang nakapikit.
Hindi niya talaga inaasahan na magtatanong ng ganoon si Sonia. Tila nagseselos ang babaeng ito, at talagang hindi niya ito kayang tingnan. No wonder na sinasabing zero IQ ang mga babaeng umiibig. Sister-in-law? Siyempre gusto kita, ikaw ang hipag ko. Maingat na hinawakan ni Chen Yingxia ang braso ni Sonia at sinabi. Biglang natuwa si Sony, kumagalpak sa tawa ang mukha niya, at napatingin din siya kay David sa tabi niya, alam niyang tiyak na maririnig sila ni David. Sa wakas, natapos din ang isang concert. Gusto ni Song Tai na aanyayahan sina David at Chen Yingxia na maghapunan ng magkasama, ngunit tumanggi si David. Alam niya na kailangan niyang panatilihin ang isang tiyak na distansya kay Song Tai, kung hindi ay magseselo si Sonia. Napakalaki ng enerhiya ng pagsabog. Gayunpaman, hiniling pa rin ni David kay Chen Yingxia na samahan si Song Tai. Tutal, pumunta si Song Tai sa Horendel para magsagawa ng konsyerto para sa kanyang sarili, kaya itinuturing na magalang na samahan siya ng kanyang kapatid na babae. Nang umalis si Song Tai sa Horendel, nagpadala lang siya ng mensahe kay David, at hindi ito ipinadala ni David, ngunit nilinaw ni Song Tai na kapag nagpadala siya ng mga bato kay David sa hinaharap, personal na darating si Song Tai, na nagbigay kay David ng isang sakit ng ulo. Alam ng babaeng ito na mayroon siyang kasintahan, at tahasan niyang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Hindi ba ito nagdudulot ng gulo para sa kanyang sarili? Sa susunod na mga araw, mamamalengke si David kasama si Sonia araw-araw, at pagkatapos ay makipaglaro ng chess kay Ruben. Walang mga panggamot na materyales at espiritual na mga bato. Ang kasalukuyang paglilinang ni David sa estado ng inidiya ay umaasa lamang sa manipis na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Walang kwenta. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan ni Gu Wentian si David at sinundan si David upang pag-usapan ang tungkol sa Kyoto Antique Auction. Ginoo Chen, may anti-gong exhibition at auction sa Kyoto bukas. Sa tingin ko dapat kang pumunta at tingnan. Baka may mahanap ka na kailangan ni Mr. Chen. Ang aking dragon chair ay nakuha mula sa auction na iyon, at mayroong ilang mga bihirang at mahalagang mga kayamanan dito. Narinig ko na sa pagkakataong ito ang Hong Kong businessman ay nagpalipad din ng isang batch ng mga mahiwagang instrumento. Dapat mong malaman na maraming mayayamang maharlika ang nag-iisip ngayon na humingi ng isa. Ang mga mahiwagang instrumento, at pagkatapos ay maaaring makipagkasundo sa Feng Shui, at gawing swerte ang malas, kaya ang auction na ito ay dapat na napakatindi. Mayroon din akong ilang mga hindi nagamit na mga antik sa aking mga kamay, upang makita kung maaari kong ibenta ang mga ito para sa pera, at makita kung maaari akong mangolekta ng ilang piraso. Ayos! Si Gu Wentian ay may maraming pagsasaliksik sa mga antik, kaya pagdating sa mga antik, ang buong tao ay tila nasasabik. Alam ko na, sinabi sa akin ni Zhao Wuqi. Mahinang sabi ni David. Zhao Wuqi. Saglit na natigilan si Gu Wentian, at pagkatapos ay biglang nagulat, si Mr. Chen ba ay nagsasalita tungkol kay Zhao Wuqi, ang Pavilion Master ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto. Oo, siya iyon. Tumango si David. Hindi makapaniwalang tumingin si Gu Wentian kay David. Hindi niya akalain na si David ay magkakaroon ng intersection kay Zhao Wuqi sa Dharma Protector Pavilion sa Kyoto. Dapat mong malaman na kahit na si Gu Wentian ay nasa kasagsagan ng kanyang karera, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan niya at ni Zhao Wuqi. Ang Pavilion Master ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto ay isang hindi maabot na figure. Hindi inakala ni Gu Wentian na makikilala ni David si Zhao Wuqi. Ginoo Chen, kung pupunta ka bukas, magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Tanong ni Gu Wentian. Okay, sabay tayo bukas. Tumango si David. Kung tutuusin, hindi pa nakapunta si David sa Kyoto at hindi pamilyar dito. Dahil sumali si Gu Wentian sa auction na ito, makakatipid ito ng gulo kung susundan niya si Gu Wentian. Umalis si Gu Wentian, habang bumababa sina Sonia at Gu Linger. David, saan mo sinabing pupunta ka ni Gugu? Tanong ni Sonia. Napatingin si David sa dalawang tao at medyo nagulat. Akala niya wala sila sa bahay. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates,
Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.